Siya ang 7-footer na high flyer big man na naglaro sa NBA na parang may pakpak ng eroplano mga idol. Ang hari ng alley-oop at master ng shot block, ang beast sa ilalim ng rim, si JaVale McGee. Mula sa pagiging bida sa bloopers hanggang sa pagangat bilang 3-time NBA champion. Ito ang kwento ng tunay na pagbabago. Sa bawat talon niya parang lindol, sa bawat block niya parang may pader na hindi kayang lagpasan. Dati siyang pinagtatawanan pero ngayon siya ang tinatawanan habang may singsing sa daliri. From DC to Denver, mula sa Bay Area hanggang LA hanggang Phoenix, ang pangalan niya ay nakaukit na sa haslin at green din ng NBA. Hindi lang ito si JaVale, ito ang simbolo ng resilience, redemption at dominasyon sa court. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 7-footer na may athleticism, ang 3-time NBA champion na si JaVale McGee. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2008-2009, ito ang kanyang rookie season. Pinili ng Wizards si JaVale McGee bilang 18th overall pick sa 2008 NBA draft. Pagpasok niya sa liga, halatang raw at hilaw pa ang kanyang laro mga idol. Mahaba, payat pero may kakaibang athleticism. Agad napansin ng fans ang kanyang shot blocking timing at kakayahang tumalon para sa mga alley-oop. Ngunit tulad ng karamihan sa mga rookie big men, nahihirapan siya sa adjustment. Hindi pa siya sanay sa bilis at physicality ng NBA. Minsan nagmumukha siyang awkward sa court. At dito nagsimulang mabuo ang kanyang reputasyon bilang isang clumsy player. Kahit ganun, nagbigay siya ng mga highlight na nagpahanga sa crowd. Mga dunk na halos tumama sa rim ang ulo at mga block na parang volleyball spike. Hindi naging kataasan ang kanyang naiambag sa kanyang rookie season mga idol na nagkaroon lang ng 6.5 points per game at 3.9 rebounds per game. Pero sa kanyang kayang gawin bilang sentro na ganong kataas ang talon, tiyak na mas mag-i-improve pa ito sa kanyang mga susunod na laro. 2010-2011 season, ito na ang season kung saan nakilala talaga si JaVale. Sa ikatlong taon niya sa liga, nag-improve ang kanyang minutes at performance. Naging regular starter na siya at unti-unting nagbubunga ang tiwala ng Wizards sa kanya. Pinakatampok sa season na ito ang kanyang 2011 Slam Dunk Contest performance mga idol. Hindi man siya nanalo, nagpasabog siya ng creativity. Dunk gamit ang dalawang bola sabay, dunk sa dalawang magkahiwalay na rim. Para siyang gumagawa ng dunk na hindi pa nakita noon. Nakilala siya hindi lang bilang Shaqti na full guy, kundi bilang isang makabagong dunker na kayang pagsamahin ng height ng isang 7-footer at ang athleticism ng isang guard. Sa laro, minsan superstar ang dating niya, coast-to-coast dribble into dunk, mga putback slam na nakakapagpahiyaw sa buong arena. Pero minsan din nagiging highlight siya ng bloopers dahil sa maling rotation at maling pasa. Well, kahit ganon, dito nagsimulang ma-establish ang pangalan niya. JaVale, isang player na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Disaster ba o masterpiece? 2011-2012 sa kalagitnaan ng season, na-trade si JaVale mula sa Wizards papuntang Denver Nuggets. Para sa marami, ito ang tamang hakbang, fresh start. Sa Nuggets mga idol, bumagay siya sa fast-paced system ni Coach George Karl. Sa team na mabilis tumakbo at mahilig sa mga alley-oops, kasama si Ty Lawson at Andre Miller na magagaling pumasa. Naging perpektong target si McGee noon mga idol. May iconic playoff moment siya laban sa Lakers kung saan gumawa siya ng monster putback dunk na nagpasabog ng energy. Sa Game 5 ng serye, naglaro siya ng halos perfect game. 21 points, 14 rebounds, 2 blocks at halos hindi nagmintes. Dito na ipakita ni JaVale na hindi lang siya pang bloopers. Kaya rin niyang mag-deliver sa biggest stage. Marami ang nagsimulang magbago ng tingin sa kanya bilang future rim protector ng Nuggets mga idol. 2012-2013 season, ito ang kanyang pangalawang season sa Denver. Nakitaan si McGee ng tunay na impact bilang 6-man. Bagay siya sa role na tagapokpok ng boards at rim protector mula sa bench. Hindi man superstar, malaking bagay ang kanyang enerhiya sa Nuggets. Nakilala sa mabilis na opensa. Ang kanyang 9.1 points per game at 4.8 rebounds per game ay naging malaking tulong sa Denver para makatawid nga sila noon sa playoffs mga idol. Ngunit hindi nga lang sila nagtagal nang ilaglag ng Warriors sa round 1. Well, 3 season lang na nakapaglaro si McGee sa Denver Nuggets mga idol dahil sa sumunod na season ng 2013-2014 niya sa Nuggets nang ma-injury ito. Nagkaroon siya ng stress fracture sa kanyang tibia dahilan na maapektuhan ang momentum ng kanyang career. Limitado lang ang kanyang minuto kaya mababa din ang kanyang stats. Kaya naman sa sumunod na season, February 19, 2015, nang i-trade siya ng Nuggets papuntang Philadelphia 76ers. Ngunit hindi naging maganda ang naging performance niya sa Sixers mga idol dahil na rin yan sa kanyang
kanyang natamong injuries na naputo lang momentum ng kanyang laro. Naging inconsistent siya, nag-doubt ang koponan sa kanyang performance na kayang ibigay, kaya winave siya ng Sixers noon mga idol. Pero sa off-season nang makakuha ng pagkakataon sa Dallas Mavericks, ngunit naging hadlang pa rin ang kanyang naging injury mga idol. Sa first 13 games ng Dallas ay na-sideline lang siya. Nakapaglaro siya ng 34 games mga idol pero bagsak ang kanyang performance. Kaya sa pagtatapos ng season na yon ay winave din siya ng Dallas Mavericks. 2016-2017 season, pagkatapos ng injuries at pagiging journeyman, halos mawalan ng trabaho si JaVale bago siya kinuha ng Golden State Warriors. Maraming nag-doubt kung makakabalik pa siya sa form pero sa Warriors nagkaroon siya ng bagong buhay mga idol. Kasama ang death lineup ni Curry, Klay, KD at Draymond, naging simple lang ang role ni JaVale. Set screens para kina Steph at KD, tumalbog sa rim para sa alley-oops, protektahan ng paint kapag nasa depensa. Hindi niya kailangan piliting gumawa ng mga bagay na labas sa laro niya. Ang resulta, super efficient mga idol. Mataas ang field goal percentage, madalas dunks at layups lang, at naging crowd favorite pa dahil sa energy off the bench. Sa playoffs naman, nagkaroon siya ng mga game na parang instant spark plug. Isang 10 to 12 minute stretch lang niya pero grabe ang impact. Sunod-sunod na blocks tapos dunk sa fast break. At higit sa lahat, nakuha niya ang kanyang unang NBA championship kasama ang Warriors mga idol. 2017-2018, mas naging komportable na si JaVale sa sistema. Hindi man malaki ang minuto niya sa regular season pero tuwing tinatawag siya ni Coach Kerr, ready siyang magbigay ng energy. Sa 2018 NBA Finals laban sa Cavaliers, naglaro siya ng mahalagang role. Naging starter pa siya sa mga iilang laro at naging epektibo kay LeBron James at Cavs sa loob mga idol. Dahil dito, nadagdagan ng kanyang singsing, back-to-back NBA champion. Para sa isang player na dati kinukutya lang, ito na ang redemption arc niya. Well, after niyang makuha ang kanyang dalawang kampyonato sa Warriors, ay pumirma naman siya sa Los Angeles Lakers mga idol. Sa 2019-2020 season NBA bubble, kasama si LeBron James, mas malaki ulit ang kanyang role. Naging starting center siya sa regular season, katandem nila LeBron James at Anthony Davis. Ang frontcourt nila sobrang haba at hirap lampasan. Naging consistent siya bilang rim protector at lob threat. Siya rin ang isa sa mga tinatawag na veteran presence sa locker room. Paborito rin siyang biruin ni LeBron James noon mga idol sa bench dahil sa kanyang quirky personality. Sa NBA bubble sa Orlando, naging kakaibang championship run ang naranasan ni JaVale. Kahit bumaba ang minutes niya sa playoffs, hindi mabubuo ang depensa ng Lakers noong regular season kung wala siya. Sa huli mga idol, nakamit niya ang kanyang ikatlong NBA championship kasama naman ng Los Angeles Lakers. Pero after ng kanilang kampionatong yun, na-trade naman siya sa Cavaliers. Pero sa kalagitnaan ng season, nang-trade din siya at nakabalik sa Nuggets. Nagpalipat-lipat siya mga idol. At sa 2021-2022 season, nang makapirma siya sa Phoenix Suns, nakita ng lahat kung gaano siya nag-mature dito mula sa pagiging shock teen MVP noon. Ngayon ay trusted veteran na siya. Kahit backup center lang siya ni DeAndre Ayton, malaki ang ambag niya. Rebounds, block, energy at mentoring. Pinupuri siya ni Chris Paul at Devin Booker noon mga idol bilang ultimate teammate. Well, nakapaglaro pa siya ulit sa Denver at Sacramento Kings mga idol pero bilang veteranong player na sa koponan. Huling season niya sa NBA ang 2023-2024 season bago naglaro sa ligang labas at sa ngayon ay naglalaro pa rin naman siya sa Australian Basketball League. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni JaVale McGee sa liga ng NBA?